Isang nakakakilabot na desisyon ang ibinahagi ngayon ng Queen of all Media na si Kris Aquino na labis na ikinagulat at ikinabahala ng lahat. Pumirma na si Kris Aquino para sa kanyang buhay, sakaling anuman raw ang magiging resulta para sa kanyang operasyon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagsalita na ang espesyalista ni Kris Aquino tungkol sa kanyang kasulukuyang kalagayan. Maliban dito, nagbigay rin ng update ang veteran columnist na si Christopher Min sa karagdagang impormasyon ukol sa pagpapagamot ni Kris Aquino sa Amerika. Ayon sa kanya, inilarawan niya ang nakakatakot na pahayag ng PhilAm na espesyalista ni Kris Aquino. Aniya, hiniling raw ni Kris na magtapat ang mga ekspertong ito sa kanya sa kung ano na nga ba ang kanyang tunay na karamdaman. Nakalagay doon na kapag hindi pa nagpagamot si Kris Aquino sa lalong madaling panahon, napakaiksi na lamang ang oras na kanilang tatawirin. At kung hindi pa umano niya ito gagawin na yung ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na papunta sa kanyang puso ay maaapektuhan na. Lalo't hindi pa raw kakayanin sa Pilipinas ang kanyang gamutan habang patuloy ang pagdagdag ng kanyang sakit na nakita kay Kris. Kaya naman napagpasyahan ng bunsong anak ni Kris na si Bimbi na ipagpaliban na lang ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas at nagpasya na manatili sa ibang bansa upang patuloy ang kanyang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. At isinasantabi muna ang plano na ipagpatuloy ang kanyang entertainment career sa Pilipinas. Ayon pa kay Vice Governor Mark Leviste, sinabi raw ni Bimbi na wala nang maiiwan sa kanyang ina kapag umuwi siya. Matatandaang nauna nang umuwi ang kanyang nakakatandang kapatid na si Joshua. Sa kanyang pagsasalita sa press opening event ng Caracal Fiest 2024 noong Huwebes, ibinahagi ni Batangas Vice Governor Mark Leveste na nagpasya si Bibi na manatili muna sa Los Angeles sa ngayon para ipagpatuloy ang pangangalaga sa Queen of all Media na si Kris Aquino. Aniya, malaki ang kanyang paghanga kay Bimbi. Sa edad na 17 ay kaya ron itong isakripisyo ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na ina. Ipinahayag rin ni Governor Mark Leveste sa dedikasyon ni Bimbi sa pag-aalaga sa kanyang ina na patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanyang mga sakit. Hanggang sa nagsalita na po ang espesyalista na PhilAm na nasa Houston. Nakakatakot nga yung pagsasalita pero ginusto niya dalambili ni Kris, be honest. Huwag kayong magtatago sa akin ng kahit anong detalye. I should know dahil ako yung may katawan. So nakalagay doon, kapag hindi nagpagamot pa si Kris Aquino sa lalong madaling panahon, napakaigsi na lamang ng oras na kanilang tatawirin. Kasi pakalat na ng pakalat. Doon isinugal nitong si Kris Aquino ang risk. Oo, yung risk ko na Risk ko pagbiyahe. siya. Alam mo kasi, kung di pa niya ito gagawin, yung ibang bahagi ng katawan niya, lalo na papunta sa puso, Apekto. iba maaapektuhan na. So sabi niya, time is my enemy. Napakahirap. Oo, kalaban niya talaga oras. Kailangan magmadali. Oo, kasi wala pa hindi pa kaya dito. Binadagdag pa nga raw na sakit ni Kris eh. Yun ang pinakamatindi. Tsaka pagkadugo na, ang binupunteriya, walang matibay na tao. Yun lang BP mo, tumaas bumaba eh. Di mo na malaman ang gagawin. Yun pa kayang ang BP mo eh talagang iba na. Doon siya nangangayayat sa ano niya, like veins niya. Tapos Ate Christy, meron pa rin nakarating sa akin. Si Kris daw nakiusap dun sa mga doktor na umaayaw. Sinabi daw ni Kris na kung hindi kayo papayag, paano na ako? At nakiusap siya ng bonggang-bongga daw Ate Christy na napapayag naman daw yung mga doktor at mga nurses dahil talagang hirap na si Kris Aquino. Alam ko, pumirma siya ng waiver na whatever happens to me during this journey, siya lang ang pwedeng sisihin. Kasi hindi siya gagawa ng walang papayag. Kasi takot nga daw yung mga doktor na pumirma. Natatakot silang pumirma. Mahirap na nga naman, di ba? So, ganon ang nangyari. At tayo naman, ipagpatuloy pa rin po natin yung pagdarasal. Sabi ko nga kanina, di ba Romel, hindi tayo yayaman, hindi rin tayo maghihirap. Kung bibigyan natin si Kris Aquino ng kahit ilang minuto, ng taimtim na panalangin para maligtasan niya itong sitwasyon niya ngayon. Correct. Isa nga nagtatanong sa akin, sa palagay mo nanay, bakit nagkaganito si Kris Aquino? Lahat po tayo, kahit sino ang tanungin sa atin, wala tayong maisasagot. Kundi 1 in a million itong sakit na ito. At kung ikaw ay naging mahirap lang, itong ordinaryong tao, lalo na sa lugar namin, dahil matagal ka nang natsugi sa earth. Kung tayong tatlo, hindi natin kaya yung armas ng gagastusin. Swerte nga ni Kris Aquino, bilyonaryo
milyonaryo sila. May pantustos. Mm-mm. Kung sa ating tatlo, maghihintay na lang tayo ng huling hugot ng hininga. Siyempre, mainit pong pinag-uusapan ngayon yung pinagdadaanan ni Chris Aquino. Yes. At matindi po talaga ang ikinalat na kaba ni Chris Aquino sa ating mga kababayan, lalo na sa atin, na kilalang kilala siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Correct. At ngayon, sumusunod naman si Sharon Cuneta. Oo, Diba? dahil kamakailan lang, di ba, napabalita na merong dinaramdam ang megastar. At talaga nagpa-MRI siya. Correct. Oo. Ang dami, may mga pinch nerve siya, ganon. Mm-mm. Pero salamat sa Diyos, sabi nga niya, dahil ng resulta ng MRI, wala naman siyang problema sa buto. Yun. Kasi alam mo, pag sa buto talaga, ay, Mahirap matindihan na na yun. yan. Oo, masakit yun. Diba? Oo, Masakit yun. Nakita naman natin, pagka buto na ang tiniriya sa atin, Oo. kahit anong gusto mong tayo na gawin, wala. Oo, kasi meron siyang eksena, di ba, na hindi siya makalakad, hindi siya makatayo, na matagal. Kaya, naku, eto na. Kaya na marami nag-alala para sa megastar. Na mabuti na lang kamo, inano niya kagad, nagbigay Binawi kagad sa niya. binawi niya. Kasi yung pag-aalala, Oo. kasi iisipin ng mga tao, naku, may sakit pala ang megastar. Naku, baka mamaya patayin na naman siya sa YouTube, sa mga Oo, social totoo media. yan. At ito po ang isang matinding realisasyon kay artista, kay mga ordinaryong tao, kahit po sino, nagkaroon siya ng realization na kahit pala meron kang pampagamot, Oo. kahit mapera ka, Ay, oo. kahit magkano ang pera mo na pwedeng ipantustos, baliwala kapag talagang Yun naman talaga. Mm. Kaya yung sinasabi niya, kaya marami nakapukaw dun sa statement niya yun na baliwala ang pera. Oh, Baliwala. totoo. Kailangan talaga healthy ka. health is wealth. Yes, yun yung talagang inaano niya, ini-endorse niya ngayon at sinasabi niya sa lating mga kababayan, sa mga suporta niya. Alam mo, one time, di ba, nagkukwentuhan tayo nila attorney Lazada. Kasi mayaman nga mayaman siya eh. Sabi ko, Mami, ano po ang feeling ng maraming pera, yung milyon-milyon ang hinawa kang pera? Wala. Ginagawa ka lang na komportable. Nasusunod mo lang yung gusto mo. Pero baliwala, it didn't change me. Sabi niya ganun, wala. Tapos ngayon, na wala na akong pera, sinabi niya, ganun kablanta, na tulad ng dati, wala ring difference. Simple lang. Ang pera, gagawin ka lang na komportable, pero hindi mo mabibili ang lahat ng bagay sa mundo. Yes. Diba? Unang-una, masarap na tulog, masarap na pahinga, yung kapanatagan ng kalooban, yung peace of mind, diba? Yung panlasa sa pagkain, hindi nabibili yan kahit saan. Ay, oo naman. Diba? Ano pa ang mga hindi kaya bilhin ng pera? Pag-ibig! Pag-ibig hindi kaya, di ba? Kahit ibig sabihin na kahit bigla na lang darating sa iyo yun, hindi mo naman binibili yun. Oo, pag-ibig. At saka, siyempre yung Pero may kaibigan. kontra siya dyan na nabibili ang pag-ibig. Yung kaibigan, di ba? Yung katapatan ng kaibigan. oo, hindi mo pwedeng bilhin yun. Kasi mayroong mga kaibigan na, di ba, may pera ka man o wala, nandyan pa rin sa tabi mo. Oo. Sabi nga, mag-iingat tayo sa pamimili ng kaibigan. Ang asukal at asin ay parehong pareho. Oo. Pero magkaiba po ang lasa. Yun na. Ayun na yun. Magkaiba yun, di ba? Correct. Kaya ano-ano ang mga hindi kayang bilhin ng salapi, lalo na ang buhay. Kaya Correct. dapat mahalin talaga natin ang ating sarili dahil health is wealth. Ay yung kay Chris Aquino na lang, di ba? Pagkatagal-tagal na, 2 taong mahigit na siya na nagsasuffer, nakapailalim sa kanyang autoimmune disease, di ba? Kung talagang pera ang pinakamakapangyarihan sa mundo, di sana wala na nagkakasakit na bilyonaryo o milyonaryo. Totoo. Diba? Alam mo, pareho nga sila ng katwiran ni Chris at saka ni Sharon eh. Di ba sinabi din ni Sharon na kahit gaanong pera mo, basta may sakit, mauubos. Oo. Oo, sabi niya mauubos pala. Yung ipon Nauubos mo. naman talaga eh, ang pera. Sabi niya, pero yung yung Happiness. happiness hindi yun makukuha. Kaya nga, di ba sinasabi nila, basta kahit na hindi ako mayaman, basta masaya ako. Oo. Okay na yun. At walang sakit ang pamilya. Ayun. Oo. Laging ganun, di ba, Nay? O, isa-isahin Oo. natin. Money can't buy happiness. Money can't buy peace of mind. Money can't buy love. Love, oo. Kasi kayo, ang katwiran nyo, nabibili ang pag-ibig. Ay, oo, okay. Pero hindi pag-ibig yun eh. Last yun. Last, oo nga. di ba? Pag-ibig sa bulsa ko, no? Money can't buy appetite. Di ba? Oo. Yun Oo. yun. Correct. Sa Tama. totoo lang. Ikaw, doon sa mga binanggit nating money can't buy, alin doon ang hindi mo kayang bilhin talaga? Ay, siguro yung hindi ko kayang bilhin doon, yung unang mong sinabi. Ano ba yun? Money can't buy Oh, happiness. money can't buy happiness. Oo.
Sabi, hintayin daw na maging mayaman para maging masaya Ay, at maligaya. Hindi po. Libre po ang kaligayahan. Hindi yan nabibili. Panandali ang kaligayahan lang yung nabibili ng salapi. Totoo yan. Kasi alam mo, Totoo yan. alam mo napili ko yung una mo, yung money can buy happiness kasi ang mahirap kasi yun eh. Pagka may pera ka kasi, naiisip mo palagi. Paano na kung papasukin ako, kung paano na di ba? Yung Wala mga kang ganun, peace of wala mind. kang peace of mind, di Oo, ba? Pag may pera ka, Oo. di ba sabi, minsan, Baka mamaya, may Oo. tugutugay-gay na pala sa iyo. Oo, Ganon. kaya nga eh. Di ba, yung iba nga, di ba, pinarandakan nila may pera o ano nangyayari sa kanila ngayon. pinaka- Kaya nga, di ba Ay, na yun yung mga nananalo kung saan-saan na malaking patimpala, di ba nagtatago?